Pag sinabi mong Bicol Ride, ang unang imahe na papasok sa isipan mo ay ito. Pero alam mo ba na merong 6 na probinsya ang Bicol Region? At isa na rito ang Camarines Sur, kung saan matatagpuan ang isa sa pinakamalaking munisipalidad nito, ang Ligmanan. Ang munisipalidad na ito ay madalas na dinadaanan lang ng mga motorista at hindi masyadong napapansin. Pero alam mo ba na may tinatago palang ganda ang Ligmanan? Isang bayan na madalas dinaraanan pero bihirang tingnan ng malapitan. Tara at samahan nyo kami sa aming adventure ride dito sa puso ng Bicol Region, ang Camarines Sur. Dito sa Tanay Rizal nagsimula ang aming adventure ride. Nagmerienda lang kami saglit saka tumuloy na sa biyahe. Pangit ka laro yan. Bakit? Laro yan. Dumaan kami sa isang shortcut mula Tanay palabas ng Pililya, kung saan ang labas namin ay halos malapit na sa Mabitac, Laguna. Okay dumaan dito, bukod sa iwas sa traffic ay solid pa ang view dahil habang nagmomotor ka ay malapitan mong matatanaw ang mga windmills. Ang ating magiging biyahe ngayon ay papuntang Camarines Sur. Kasama natin ngayon si Direk Gino, ayun, at ang kanyang pambalagbagan na Honda Beat. At ito naman yung ating motor, syempre ang ating NMAX na hindi mahal ng may-ari. Pagkalagpas namin ng Kalayaan, Laguna ay umakyat na kami ng Kaliraya upang makaiwas sa mga bayan-bayan. Napaka-solid din ng mga tanawin dito, kaya naman hindi namin napigilan na magpahinga muna saglit. At isang pansit, tapos itong adobo po ito. Andito na kami sa Tayabas, Quezon at dito kami kakain ng aming tanghalian na hapunan na. Hindi ko alam kung maghahapunan pa tayo, pre? Hapunan ba tayo? Pwede sa kalsada na lang, ano? Ayan. Hapon. Hapunan na to. Oh, yun. Tito joke ni Kuya mo direct. Seryoso ba yan? Oo, kaya hapon na lang tawag na dinner. Kasi usually naman talaga, hapon ko marami. Kasi Ano ba? maaga naman tulog sa iba. Okay. Doon nakuha yung pangalan ng hapunan. Pag gabi na, madilim na, tulugan na yun. Ayun. Insert comedy background music. Pagkatapos kumain ay tumuloy na uli kami sa aming biyahe. Ilang bypass road din ang aming nadaanan at sa pagbilaw sa Ikirin kami naabutan ng paglubog ng araw. Tayabas pa rin to. Ganda ng sunset sa likod natin. No? Dito kami sa bypass ng palabas ng Tayabas. Ngayon lang din ako nakadaan dito. Pero parang bago lang yung tulay doon na nadaanan natin. Ganda ng sunset. Mga ilang oras pa kaya po papuntang Atimonan? Isang oras na lang. Maabutan pa natin. Gabi na nang makatawid kami ng Bitukang Manok sa Atimonan at dahil madilim na ay naging less na ang aming stopover.
gas at CR brake na lang halos. Pagkarating namin ng Tagkawayan ay dito na kami nagdesisyon ni Direk Gino kung rerektahin ba namin ang biyahe o magpapahinga muna kami at magpapalipas ng gabi. Kasi may tropa ako dun sa may bandang Libmanan. Tigmanan. Oo, Libmanan. Medyo malapit-lapit na siya. So, mga 2 hours siguro. Pwede. Para gising na lang tayo maaga, no? Ano yun? Spring resort pero mura lang. Oh, yun. Pwede na siguro. Oo. At ang desisyon namin na ito ang siyang magdadala sa amin sa isang napakagandang spot. Dahil nakaramdam na rin kami ng gutom ay kumain na muna kami bago kami pumasok ng Libmanan. Welcome, Sitio Gimbal. Alauna na nang marating namin ang spot na sinasabi ni Direk Gino. At dahil alanganing oras na ang dating namin na hindi na namin inistorbo ang may-ari ng resort. Buti na lang dala na namin lahat ng mga gamit namin. Medyo malayo din kasi yung spot mula dun sa pinag-iwanan namin ng motor. Ito na yung magiging spot namin. Mula sa road adventure, naging horror na. Ang bilis ng transition, di ba? Hindi, okay naman yung spot. Hindi lang talaga napupuntahan na siguro ng mga turista. Maganda pa, maayos to yung kubo eh. Tsaka may CR doon sa taas, di ba? Bukas malalaman natin kung ano nga ba yung naging kwento sa lugar na to. Kung bakit ganito. Pinatago yung mga bangkay. Pagbukas mo, no? Naglalaglagan na lang ng mga kamay pa. Sige, takutin nyo pa yung mga sarili nyo. Inakala namin na abandonado na ang resort na ito, pero mali pala kami. Sa mga oras na ito ay pinili na lang muna namin na magpahinga at nagpasya na bukas na lang alamin ang buong kwento ng lugar. Dito kami nagpalipas ng gabi. Nandito na kami sa Kamsur ngayon, sa Libmanan. Parte na to ng Camarines Sur. At ito yung naging pwesto namin ngayon. At dito kami natulog. Hindi ko pa sigurado kung ano yung pangalan ng resort na to. Kahit si Derek ay hindi niya maalala yung pangalan ng lugar. Actually, walang tumanggap sa amin kagabi o nung madaling araw. Pumasok lang kami dito sa resort. Ano siya eh, parang spring resort dito sa Libmanan. Sitio Gimbal. Sabi ni Direk Gino, yung kahabaan daw ng kalsada na dinaanan natin kagabi ay puro spring resort yung madadaanan mo doon. At isa ito dun sa mga spring resort na dinarayo dito sa Libmanan. Ngayong araw o ngayong umaga, kami lang yung nandito. Hindi ko sigurado kung ito ay operational ba na resort o hindi na, kasi wala talagang katao-tao at wala kaming naabutan na air daycare dito sa lugar. O dito meron nga. Ito ng ilog. Linaw. At ang ganda. Grabe. Sulit yung napakahabang biyahe. Pero isa pa lang to sa spot na ipapakita ko sa inyo ngayong araw. Tignan niyo yan, no? Pakalino ng tubig. Ang ilog na ito ay bahagi ng napakahabang nature spring dito sa Barangay Malinaw. Ang area na ito ng Libmanan ay napapalibutan ng mga spring resorts. At isa itong Pulgar Farm sa mga magagandang resort na pwede nyong mapuntahan dito sa Sitio Gimbal.
Tingnan nyo naman yan, napakasulit. Oh. Medyo malumot lang yung mga bato. Dahan-dahan lang tayo. Tawid lang tayo doon sa kabila. Dahan-dahan lang. Pero banda doon, baka naman tayo eh. Pagkatapos naming maligo at ma-enjoy ang lamig ng tubig sa ilog, ay umakyat na kami ni Direk Gino para bisitahin si Nanay Leonora, ang nagmamay-ari ng resort na aming tinuluyan. Sakto naman na nakasalubong namin si Nanay na pababa na din ng ilog. Nakitulog po kami doon sa baba. Ang kwento ay si Direk Gino, galing na dito sa spot na to. Kaya kilala niya si Nanay at malakas yung loob namin na pumasok dito kagabi. Gawa ng naging kakilala na rin naman ni Direk Gino yung nagmamay-ari ng resort na to. At hindi pa pala siya sarado, no? Buti na nakausap namin si Nanay. Yung mga haka-haka namin kagabi ay mali pala. Talagang sinarado lang nila yung daanan doon kasi nga mahirap yung pababa. Ito na yung bagong daanan papunta dito sa baba ng resort. Sa pagkwentuhan namin kay Nanay Leonora ay nabanggit niya na may nakatagong ilog na merong kuweba dito sa Barangay Malinaw na agad naman namin na pinuntahan. Ay pupuntahan lang kaming cave banda dito sa unahan ng kalsada na to. Sinabi nila Nanay na meron daw pwedeng side trip dito na cave. Puntahan lang namin ni Direk. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. Agoy, mapapalaban na naman ang mga motor. Ay, balagbag kayo, gusto nyo yan ha? Ang daan papunta sa cave ay hindi para sa lahat ng klase ng motor. Kung hindi kakayanin ng dala nyong sasakyan ay pwede nyo itong iwan sa sementadong parte ng kalsada at takarin na lang pababa ng ilog. Let's go! Oh, senor. Wala na palang kalsada papunta doon sa kuweba. Hanggang doon lang sa mga residential. Dito wala na. Off-roading na naman! Oh my goodness! Hindi pwede! Wanad ka pa ha? And now, it's about to Parang hindi na ba ito pre ha? Parang corals na to. Dito. Nay, dito po ba yung sa kuweba? Saan po ang daan? Lalakarin na po. Saan mo yung pasukan ng kuweba? Hindi ka na. Kanina kay Sako kasi. Ay, sige po. Dito. Tay, ano uling pagkakabigkas nung pangalan? Bukngaw. Ayan. 10 piso ang entrance fee, tapos may mga cottages doon na pwede nyong rentahan. Ako maraming. Malayo? Oo, mahaba yung kuweba. Pero tanaw mo na yung dulo dito. Hindi pa. Hindi ko pa kayong konti. Oo. Kailangan talaga ng ilaw. Ayun. Ayun yung kuweba. Kala ko tagusan siya na kita na yung liwanag. Hindi ko pala. Mukhang walang dulo eh. Kaya kailangan talaga ng ilaw. Kailangan talaga ng ilaw pre. May ilaw ako. Kailangan ko ilaw. Akala ko naman yung tanaw mo yung dulo. Hindi pala. Oh, lupit! Gagi legit, malamig.
Medyo malakas lang yung agos. Okay. Ang Bungaw Cave ay isang natatagong yaman ng Barangay Malinaw, Libmanan, Camarines Sur. Bagaman hindi pa ito ganap na kilala sa mainstream na turismo, ay unti-unti itong nadidiskubre ng mga lokal na namamasyal dahil na rin sa nabibigay nitong likas na ganda at kakaibang karanasan. Rico? Saan ko yata? Ang tubig sa loob ng kuweba ay malinaw at malamig na sinasabing malinis at maaaring inumin. Ang loob ng Bungaw Cave ay may mga kahanga-hangang rock formations at mga stalactites na nagbibigay ng mystical na ambience. Ay, gaging lalim nga. Legit. Parang hindi naman. Nagre-reflect lang sa taas yata. Malalim. Ay, oo, ito yung end ng hindi nakakaran natin. Parang nakakatakot pag lalangoy ka, no? Kahit marunong ka, no? Hindi na maaninag dito sa GoPro pero yung dulo niyan nasa likod natin. Ay yung pinakadulo na cave. Yung silalim din siya na pala. Sobrang lalim. May mga lugar talaga na tahimik lang sa kwento pero marami palang may pagmamalaki. Kagaya nitong Libmanan dito sa Camarines Sur. Hindi man ito sikat pero minsan yung mga hindi pinagkakaguluhan, yun ang may pinakamaraming kwento. Marami pang mga lugar sa Pilipinas ang naghihintay lang na madiskubre. Isa na dito ang munisipalidad ng Libmanan, lugar na madalas nating daan-daanan pero hindi natin pinipiling hintuan. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod nating Moto Adventure, magkita-kita ulit tayo. At itong video na to, may kasunod pa to, kaya abangan nyo. Dito pa rin tayo sa Bicol. Maraming salamat, kita-kita ulit tayo.